Lisa may kasabwat na hitman sa Romania at Turkey. Sa lahat ng mga bagong kakanood pa lang ng channel ko, sa kasinungalingan ni Liza Araneta Marcos. So, siya ay nagpakalat ng kasinungalingan na pinick up naman ng mga mainstream media na hindi man lang nag-double check. So, ibig sabihin, ito mga mainstream media na to ay mga sinungaling. Mga kababayan, dun sa... nagpakilala muna ako, di ba, sa inyo. Alam nyo na ako po, mga kababayan, ay kinasuhan ni Taberna dahil sa pakikipagsabuatan niya kay Lisa Marcos. Pangalanan natin ang buo. Si Taberna, si Anthony Taberna, kung hindi nyo alam, last year, ayon sa kanilang mga sa binalita, pinakalat sa dyaryo, dyan sa Pilipinas, sa mga media na ako'y kinasuhan niya ng cyber libel doon sa ina-accuse niyang hindi daw niya nabasa. Si Taberna at si Liza Araneta Marcos ay magkasabwat na nag-invento ng address. Alam nyo na yun, yung iba dyan, alam nyo na, sa Pasig, para po ako masampahan ng kaso ng warrant of arrest. Last year yan. Okay? Sa inyong kalaman, hindi na po ako nakatira sa Pilipinas matagal ng panahon. Walang nakarating sa akin na kahit anong common o whatsoever. Kasi hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. But it's not okay. Pero gusto kong iparamdam sa inyo, ay ilagay sa puso nyo kung gaano ka-demonyo si Lisa. Narinig nyo na sa interview. So, nandun niya patulan ng mga bashers, pero pinapatulan niya na nga, nagpa-interview pa sa, di ba? Niya. Napag-alaman natin, okay, na meron pa lang, may mga hired manggugurgur sa Romania and even sa Turkey. Pero bago ako pumunta dyan, gusto ko ipaintindi sa inyo kung anong kahayupan ang ginagawa ni Liza Araneta Marcos. Number one, na panghaharas ni Liza Tanas at ni Taberna at mag-invento ng address of fabricated crime o case sa Pilipinas. Kipagsabuatan si Liza Araneta Marcos sa mga swangit, okay, na designers. Okay, na isa doon ay tinulungan ko nung walang pambayad sa kuryente, naglilimahid, namamalimos ng tulong. Okay? Then ginamit ni Liza yan para mag-file ng case against me dito sa Amerika. Multi-million pesos po ang pag-file ng kaso. Pero dahil tinutulungan ni Liza, ang mga satana, ka-afford sila magbayad ng abogado. But again, hindi tayo magpapatinag. Balikan natin. Noong December, last year po, December, ako ay nakatanggap ng death threat na si Mel Robles ay usap sila doon sa court saan ay pinag-usapan nila na si Mel Robles nag-volunteer na magbabayad ng hitman ng 10 million pesos. Na yun, doon nanalo ang loan better at the end of December. Ngayon mga kababayan, noong January po, first week ng January, pagkatapos ng celebration ng bagong taon, i-report ko sa FBI dito, sa Amerika, na ako ay may nakarating na impormasyon sa akin na si Mel Robles, si Tambaluslos, lahat ng mga kasabot ni Liza, ako ay ipapagurgur. Kaya ni-report ko, number 1 si Liza, ang pangalan niya sa FBI. Nagkaroon po, fast forward, nagkaroon ng Maisog Rally. Parating, basta isa sa Maisog Rally, 28 ba? 28 or isang rally o pangalawang rally. But anyway, may nakarating, Davao, Maisog Rally, na may nakarating sa akin na impormasyon, galing din po sa taong gobyerno, na talagang desidido si Liza Araneta Marcos na ako ay ipapagurgo. At yan po, mayroong sworn statement ang dalawang testigo. At yun ay, actually, sabi ko nga, ay i-forward na natin sa authorities. Nagpa-interview si Liza sa kanyang kabangagan at sa kanyang kasyungahan, kabalbalan, kajoangan, nakita nyo naman ninyo kung anong klaseng tao talaga itong walang hiyang ito. So, video na sinasabi niya kung siya lang daw ang, actually, isa doon sa sinabi niya ay sabi ko nga, yung interview ni Taberna is, syempre, scripted yon to cover up. Ang isa sa sinabi niya doon na, doon sa mga kasinungalingan niya, na dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila ipapapatay. Sabi niya, lahat sila patay. Diba? Dahan-dahan sila talking to tayo na mga kritiko. Sila patay. Ako pa. Okay? Then, dun sa tanong ni Taberna,
about sa akin kay Lisa Marcos na ang sinabi niya doon na powerful naman kayo, kayo yung ito yung content ng pagtatanong. Powerful naman kayo, Presidente si Marcos at ikaw First Lady. Ang sabi nga niya, First Lady, 'di ba? Bakit hindi ipa-take down ang mga Facebook ni Marlica at ibang mga kritiko o lahat ng social media account? Tapos ang drama ni Lisa nung hindi daw sila papaatol, hindi sila magpa-file ng libel, pero the fact na siya ay nagpa-interview at nagpapatol sa amin, iyon ay kasinungalingan. At nabanggit ni Lisa doon na kung gusto daw niya, tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin na ang minimin ni Lisa Marcos sa Romania, actually, mamaya tayo dadako sa Turkey, mga kababayan, ay assassin na maggurgur. Okay? Bakit na sinasabi yon mga review niya? 'Di ba? Yung transcription pati video na i-report dito sa authority sa Amerika. Na napapahamak siya kasi lumalabas na talagang manggugurgur siya. For the extraction yung kidnapping. Napag-alaman natin doon sa distressed mother na I hope makontak natin, makipag-connect sa atin or I hope nanonood siya. 'Di ba? Na nung panahon na sa Turkey pala ay may mga taong sumusunod dito. At even nung ngayon nasa parts of Europe na siya, ay sinusundan siya. Kaya itong mag-ina, hanggang ngayon, kaya ako galit na galit. Napag-alaman ko, mga kababayan, na palipat-lipat sila ng bahay dahil may sumusunod sa kanila. Magpapa-autograph. So definitely, hitman yun. Tandaan ninyo, bakit damay si Lisa dito? Sino ang mag-uutos na magpapategi dun sa ina at saka dito sa mga anak? Iba ang mastermind dito si Lisa Araneta at ang tatay ng mga bata. Kasi nilagay niya, si Francis Chua, inilagay niya ang mga anak niya sa buhay, sa peligro, sa pagkademonyo na nakipagsabuatan sa kay Lisa na ipadukot itong mga bata. So, itong si Lisa Araneta Marcos ay utak talaga ng mastermind lang lahat ng kababuyan at pinapayagan naman ni Marcos Jr. Kaya si Marcos Jr. dapat maalis na sa kanyang pwesto dahil sila ay kriminal, sila ay manggugurgur, sila lahat ay pasimuno ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas. Ni Lisa na nakipag-usap siya doon sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Pabilisin yung pag-aasikaso ng mga papeles, actually ready na, 'di ba? At naayos na daw sabi ni Lisa, yung mga case na yun during that time ay fabricated crime na pag-usapan na natin. Itong Lisa Satanas na ito ay talagang, at saka si Marcos Jr. ay dapat managot. Binasa ko rin sa inyo noon, few weeks ago, na ang tungkol dito sa pagdukot nga sa mga bata na ang promotor nga ay si Lisa Araneta Marcos dahil kaibigan niya si Francis Chua, business partner niya sa kanyang mga illegal na gawain. Kung matino lang ang ating gobyerno at may maglakas ng loob, makikita na kasabwat sila ni Lisa at ang mga pera galing sa pera ng bayan. At habang sila ay namamayagpag dahil sinusuportahan ni Marcos Jr. at ni Lisa ang mga illegal business nitong Chua na ito, kaya naging makapangyarihan, tiwaling nakipagsabuatan dyan sa ISAP para dukutin ang mga bata, kababayan, makakalaboso yan. Okay? Makakalaboso yan. Ito bagong-bago na balita. Hindi rin malabo, yung target nila na si Pastor Quiboloy, si Teves, at huliin si Quiboloy sa mga kasong hindi pa nalilitis, kundi mga pagbibintang o fabricated crime nila. So hindi malayong magurgur ito kasi the intention of this government is manggurgur, manggipit, mga kababayan. Pero hindi tayo papayag na magwawagi itong mga buwaka ng inang ito. Kaya sabi ko, nakakaawa kayo sa Pilipinas. Nakakaawa tayong lahat ang mga susunod na henerasyon. Ay, mentioning Romania, exactly. Anong meron sa Romania na kung ano lang tatawag siya sa Romania? Alam nga tatawag siya o order siya ng pagkain sa Romania o order siya ng hitman para manggurgur. So alam nyo, kapag ang tao ay may saltik, okay? Kapag bangag ka, nagpa-interview ka, mga kababayan, utak mo sa iyong bunganga dahil nga subconsciously, yung iniisip mo, yung ano yung nasa utak mo, yung evil na pag-iisip.
Okay? Yung evil na pag-iisip, yun talaga ang nasa isip mo. Kaya naman, nakakapagsabi siya. Narcissistic yan, ganyan. Ang tawag ko nga sa kanya is vindictive narcissist. Diba? Sa medical field, pag ang tao ay nagpapakita ng grandiosity, okay, na super powerful, na ako si ganito, ako si ganyan, very powerful ako ay first lady, ganyan-ganyan. So, itong mga ganitong klaseng mga manifestation, ang pagpapakita ng kanyang feeling entitled, feeling very New York, at sabi ko nga, ang sabi pa nga niya, yung kanyang anak na si Sandro ay very British, na sabi ko nga sa inyo na, yes, very British na mukhang plunger ng inodoro. Wala man lang latay ng royal blood. Ba't kamukha ng o plunger o pangbomba sa inodoro itong si Sandro?